Sa loob ng isang maliit at madilim na silid, isang 76 na taong gulang na ina ang dahan-dahang binubura, hindi ng mga estranghero, kundi ng sariling anak. Tahimik siyang umiiyak habang naririnig ang planong agawin ang huling alaala ng kanyang asawa. At itapon siya sa isang tahanang hindi niya pinili. Ngunit paano kung ang isang matandang ina na inaakala nilang mahina ay may hawak palang lihim na kayang wasakin ang lahat ng kasinungalingan? Sa pagitan ng ina at anak, ng utang na loob at kasakiman, isang tunay na testamento ang muling babangon. Hanggang saan ang kaya mong tiisin bago ka lumaban, lalo na kung dignidad at tahanan ang nakataya? Huwag kayong aalis. Dahil ang laban ni Lola Puring ay laban ng lahat ng inang minsang pinagtaksilan. Nagbukas ang pinto ng silid ng walang katok. Hindi na nag-abala pang lumingon si Purisima. Kilala na niya ang bigat ng mga paang yun, ang malamig na hanging hatid nito sa kanyang maliit na espasyo. Inilapag ni Silvana ang isang plato sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang tunog ng paglapat ng seramiko sa kahoy ay tila sampal sa katahimikan. "O ma, kumain na kayo." Wika ng manugang, ang boses ay walang anumang emosyon. "Baka sabihin niyo ay pinapabayaan namin kayo." Dahan-dahang ibinaba ni Puring ang kanyang tingin sa plato. Isang maliit na umbok ng kaning lamig at isang pirasong tuyo na tila naligaw sa laki ng plato. Kumalam ang kanyang sikmura, ngunit hindi sa gutom, kundi sa panlalamig na gumapang mula sa kanyang puso, patungo sa buong katawan. Hindi siya umimik. Hinayaan na lamang niyang magsara muli ang pinto at muli siyang nilamon ng kalungkutan ng kanyang 4 na sulok na mundo. Ito na ang kanyang buhay sa loob ng halos 2 taon simula nang pumanaw ang kanyang kabiyak na si Ricardo. Ang malawak na bahay na dati puno ng tawanan at masasayang alaala ay naging isang malaking dayuhang lugar para sa kanya. At ang silid na ito, ang dating silid panauhin, ang naging kanyang kulungan. Napabuntong hininga si Puring. Hinaplos niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. Kinuha niya ang larawan ni Ricardo na nakapatong sa ibabaw ng isang baul. Ang ngiti nito sa litrato ay tila nangungusap, nagtatanong kung bakit siya nag-iisa. "Ricardo, mahal ko." Bulong niya sa hangin, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Kung nakikita mo lang ako ngayon, ang bahay na pinaghirapan nating itayo, ang pamilyang binuo natin, bakit nagkaganito?" Naalala niya ang kanilang mga pangarap. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento. Ang hardin kung saan sila nagkakape tuwing umaga. Ang kusina kung saan niluluto niya ang paborito ni Lakan, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lakan, na dati hindi makatulog hanggat hindi siya kinakantahan. Si Lakan, na noon ay ipinagmamalaki siya sa buong mundo. Ngunit ang Lakan na iyon ay tila naglaho na, pinalitan ng isang lalaking anino na lamang ng kanyang asawang si Silvana. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkauhaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod ay nananakit sa bawat galaw. Kailangan niyang lumabas para kumuha ng tubig. Sa kanyang pag-apak sa pasilyo, narinig niya ang mahihinang boses mula sa sala. Boses ni Lakan at Silvana. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang kanyang narinig ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang pagkatao. "Sigurado ka na ba talaga dyan, Silvana?" tanong ni Lakan. May bahid ng pag-aalinlangan sa boses. "Ang bahay na to, dito ako lumaki." "Ano ka ba, Lakan?" sagot ni Silvana, matigas at walang pasensya. "Hindi na natin to kayang i-maintain. At saka, malaki ang utang natin sa kasino. Kapag naibenta natin to, mababayaran natin lahat at may panimula pa tayo para sa bagong buhay. Mas maganda, mas moderno." Napahawak si Puring sa dingding para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. "Paano si Mama?" mahinang tanong ni Lakan. Natahimik ang paligid ng ilang saglit.
Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. At ang sumunod na sinabi ni Silvana ang tuluyang dumurog sa natitirang pag-asa sa puso ni Puring. Huwag kang mag-alala sa kanya. May nahanap na akong magandang home for the aged. Mas maaalagaan siya doon. May mga kaedad siya. Mas magiging masaya siya doon. Hindi na niya narinig ang sagot ni Lakan. Ang ugong sa kanyang tainga ay mas malakas pa. Isang magandang home for the aged. Ibebenta ang bahay. Ang lahat ng alaala nila ni Ricardo, ipagpapalit sa perang ipambabayad sa sugal. At siya, ang ina na nagluwal at nag-aruga, ay itatapon na parang isang basahan. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 kilo. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napaupo siya sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi ito iyak ng awa sa sarili. Ito ay iyak ng isang pusong pinagtaksilan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang kislap ng apoy sa gitna ng malamig na abo. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang maging anino sa sarili niyang pamamahay. Ang sinabi ni Silvana ay hindi isang hatol. Ito ay isang hamon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang mga binti nanginginig pa, ngunit may bagong lakas. Binuksan niya ang lumang baul sa paanan ng kanyang kama. Sa ilalim ng mga luma niyang bestida, kinuha niya ang isang maliit na bayong. Inilagay niya roon ang iilang piraso ng damit, ang kanyang rosaryo, at ang larawan ni Ricardo. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa siwang sa ilalim ng pinto. Gabi na. Ang dilim sa labas ay hindi kasing sukal ng dilim na nararamdaman niya sa loob ng bahay na ito. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang kulungang ito. Hinawakan niya ang seradura ng pinto. Ang palad niya ay malamig at basa sa pawis. Dahan-dahan niya itong pinihit. Umaasang walang makakarinig sa kalabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Kailangan niyang mabuhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga alaala ng pagmamahal na pilit nilang binubura. Ang bawat kaluskos sa loob ng bahay ay tila sigaw sa pandinig ni Purisima. Ang bawat anino sa dilim ay tila multo ng mga alaala na ayaw siyang paalisin. Ngunit ang takot na manatili ay mas matindi kaysa sa takot na umalis. Hawak ang maliit na bayong sa isang kamay at ang dibdib na kumakabog sa kabilang kamay. Tinahak niya ang madilim na pasilyo. Nilagpasan niya ang sala. Doon, sa paboritong silya ni Ricardo, tila nakaupo pa rin ang alaala nito, nakangiting nagbabasa ng dyaryo. Sa pader, nakasabit ang mga larawan ng kanilang pamilya noong masaya pa ang lahat. Isang batang Lakan na nakangiti. Ipinapakita ang bungi nitong ngipin. Isang bagong kasal na Lakan at Silvana na puno pa ng pangako ang mga mata. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay tila mga pangungutya. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay iniingatan. Baka lumikha ito ng ingay, nagigising sa mga halimaw sa itaas na palapag. Nang marating niya ang pinto sa kusina na siyang daan palabas sa likod bahay, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang nito. Ito na yon, ang hangin ng kalayaan. Nang makalabas siya sa tarangkahan ng kanilang bakuran, hinarap niya ang kalye mahinahon. Ang kalye na dati palaruan ng kanyang kabataan at naging saksi sa kanyang pagtanda ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang mga ilaw poste ay nagbibigay ng kakaunting liwanag. Sapat lang para makita niya ang sariling anino na tila humahabol sa kanya. Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang ibang kamag-anak sa lugar na yon. Ang tanging dala niya ay ang mga damit sa katawan at ang determinasyon na mabuhay. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang mga paa ay dinadala siya kung saan man, palayo sa bahay na yon. Ang bawat sasakyang dumaraan ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Iniisip na baka yun na si Lakan. Hinahabol siya
para ibalik sa kanyang kulungan. Lumipas ang mga oras. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang hinahalinhan ng kulay abong liwanag ng bukang liwayway. Naramdaman ni Puring ang pagod at gutom. Ang kanyang mga binti ay nangangalay na at ang kanyang ulo ay umiikot. Napaupo siya sa isang bangketa sa tapat ng isang maliit na parke. Niyakap ang sarili para labanan ng ginaw. Doon, iginupo siya ng pagod. Ang kanyang mga mata ay bumigat hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Isang pamilyar na tunog ang gumising sa kanya. Ang tunog ng walis tingting na humahagod sa semento. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Nakita niya ang isang babaeng halos kaedad niya, nakatalikod at nagwawali sa tapat ng isang bahay na may hardin na puno ng mga halaman. Puring? Ang boses ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang tono. Lumingon ang babae at nabitawan nito ang hawak na walis. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkagulat. Ginhawa? Naibulong ni Puring. Si Ginhawa Wawa Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay sa loob ng 50 taon. Mabilis na lumapit si Wawa sa kanya. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nanlalamig. Puring! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Ang itsura mo. Para kang galing sa gyera. Sa pag-aalala sa boses ng kaibigan, gumuho ang lahat ng lakas na pinilit itayo ni Puring. Muli siyang napahagulgol, hindi na niya napigilan ang hikbi na kanina pa gustong kumawala sa kanyang dibdib. Halika, tumayo ka riyan, sabi ni Wawa. Inaalalayan siyang tumayo. Sa loob tayo ng bahay. Delikado dito. Dinala ni Wawa si Puring sa kanyang maliit ngunit maaliwalas na tahanan. Ang amoy ng kapeng bagong timpla at mainit na pandesal ay sumalubong sa kanila. Ibang-iba sa amoy ng kalungkutan sa bahay na tinakasan niya. Pinaupo siya nito sa isang silyang yantok sa may kusina, kinumutan at binigyan ng isang tasang mainit na kape. Huminahon ka, Puring. Uminom ka muna, mahinahong sabi ni Wawa. Nanginginig ang mga kamay ni Puring habang hawak ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Matapos ang ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, tumingin siya kay Wawa na may luha pa rin sa mga mata. Wawa, simula niya, garalgal ang boses. Ang bahay? Ibebenta nila. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang pagmamalupit ni Silvana, ang pananahimik ni Lakan, ang narinig niyang plano na ibenta ang kanilang tahanan at iwan siya sa isang ampunan. Habang nagsasalita siya, si Wawa ay tahimik na nakikinig. Ang mukha ay unti-unting napupuno ng galit at awa para sa kaibigan. Nang matapos si Puring, niyakap siya ni Wawa ng mahigpit. Walang hiya sila, hayop sila. Paano nila nagawa to sa sarili nilang ina? Gigil na sabi ni Wawa. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Hinaplos ni Wawa ang likod ng kaibigan. Akala ko, hindi ka na lumalabas dahil masama ang pakiramdam mo. Iyon ang laging sinasabi ni Silvana kapag nagtatanong ako. Ang sinungaling na yon. Umiling si Puring. Wala na akong babalikan, Wawa. Wala na akong pupuntahan. Humigpit ang hawak ni Ginhawa sa kamay ng kaibigan. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Huwag mong sabihin yan. Nandito ako. At hindi tayo papayag na matapos ito ng ganito. Anong gagawin natin? Tanong ni Puring na halos pabulong na lang. Hindi ito tama, Puring. Mariing sabi ni Wawa. Kailangan nating humingi ng tulong. May kilala akong abogado, matalino at may puso. Si Attorney Sinag Bayani. Ang Sinag Law Firm ay hindi isang malaking opisina sa isang mataas na gusali sa Makati. Isa lamang itong maliit na espasyo sa ikalawang palapag ng isang lumang commercial building sa kanilang bayan.
Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, mayroon itong aura ng dignidad at profesionalismo. Malinis ang sahig, maayos ang pagkakasasalansan ng mga libro sa estante, at may isang halaman sa tabi ng bintana na tila masayang sumasalubong sa sikat ng araw. Pinagmasdan ni Purisima ang paligid habang sila ni Ginhawa ay nakaupo sa mga silyang naghihintay. May kaba pa rin sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapasok sa isang law office. Para sa kanya, ang mga lugar na tulad nito ay para lamang sa mayayaman o sa mga taong nasasangkot sa malalaking gulo. Isang ordinaryong may bahay at ina lamang siya. Ano ang karapatan niyang lumaban? Huwag kang kabahan, bulong ni Ginhawa. Marahil ay napansin ang panginginig ng kamay ni Puring. Mabait si attorney at higit sa lahat, marunong siyang makinig. Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang isang batang lalaki na may daladalang tray ng kape. Ngumiti ito sa kanila. Magandang umaga po. Pinapasabi po ni attorney na sandali na lang daw po. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto at isang matangkad at payat na lalaki ang lumabas. Nasa mga 30 anyos ito, may suot na salamin at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na tila kanina pa abala sa pag-iisip. Ngunit nang makita niya ang dalawang matanda, isang magalang at mainit ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Nanay Wawa, kayo po pala. Bati nito kay Ginhawa. Tuloy po kayo. Pasensya na po kung napaghintay ko kayo. Naku, ayos lang attorney. Sagot ni Ginhawa. Siya nga pala. Siya ang kaibigan kong si Purisima Alcantara. Inilahad ng abogado ang kanyang kamay kay Puring. Attorney Sinagbayani po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Nanay Purisima. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Puring ang kamay nito. Ang pagkakahawak ni Attorney Bayani ay magalang ngunit may kumpiyansa. Pumasok sila sa kanyang opisina at pinaupo sila sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga folder at papeles. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Tumingin si Puring kay Ginhawa, tila naghahanap ng lakas ng loob. Tumango ang kanyang kaibigan, hudyat na oras na para magsalita. Huminga ng malalim si Puring at dahan-dahan, sinimulan niyang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Sa simula ay pautal-utal pa siya, nahihiyang ilabas ang maruruming detalye ng sariling pamilya. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita niya ang paraan ng pakikinig ni attorney. Bayani. Hindi siya nito hinusgahan. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nakatutok sa kanya, puno ng atensyon at pag-unawa. Walang pagkainip, walang pagmamadali. Dahil dito, gumaan ang kanyang loob. Inilahad niya ang lahat, mula sa pagbabago ng ugali ni Lakan, sa pagkontrol ni Silvana, sa pagkakait sa kanya ng pagkain at kalayaan, hanggang sa masakit na planong narinig niya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Sinag ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Tila pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ito po ay isang malinaw na kaso ng economic at psychological abuse. Sabi ni Sinag sa wakas, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. At ang tangkang pagbebenta ng conjugal property nang walang pahintulot ninyo, lalo na't kayo ang legal na asawa ng namayapa, ay labag sa batas. Pero, anak ko po siya, attorney, mahinang sabi ni Puring. Ang salitang yon ay tila napakabigat bigkasin. Naiintindihan ko po, malumanay na sagot ni Sinag. At yun po ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit ang pagiging anak ay hindi lisensya para tapakan ang karapatan ng isang magulang. Tumingin si Sinag sa mga papeles na nasa harapan niya, tila may hinahanap na impormasyon. Mawalang galang na po, Nanay Puring. Maaari ko po bang malaman ang buong pangalan ng inyong yumaong asawa? Si Ricardo Alcantara po, sagot ni Puring. Sa pagkarinig sa pangalang iyon,
Biglang natigilan si Sinag. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papel at tinitigan si Puring ng may bagong ekspresyon sa kanyang mukha. Isang halo ng pagtataka at tila biglang pagkakaalala. Ricardo Alcantara! Inulit niya ang pangalan. Tila nilalasap ang tunog nito. Taga rito rin po ba siya sa atin lumaki? Oo, iho. Dito na siya pinanganak at lumaki. Bakit mo natanong? Ngumiti ng bahagya si Sinag. Isang nangiting tila may koneksyon sa nakaraan. May ikinukwento po kasi sa akin ang lolo ko noon. Ang matalik niya raw na kaibigan noong kabataan nila ay si Ricardo. Malakas daw mangasar pero pinakamatapat na kaibigang nakilala niya. Nanlaki ang mga mata ni Puring. Ang lolo mo? Sino ang lolo mo? Si Ambo po, Ambrosio Bayani. Isang malakas na gasp ang kumawala sa bibig ni Puring. Si Ambo? Si Ambo na kumpare ni Ricardo? Ang lolo mo si Ambo? Hindi siya makapaniwala. Si Ambo ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang asawa na parang kapatid na ang turingan. Sila ang laging magkasama sa hirap at ginhawa hanggang sa pumanaw ito ilang taon bago si Ricardo. Biglang nagbago ang lahat. Ang abogado sa harap niya ay hindi na isang estranghero. Siya ang apo ng kumpare ng kanyang asawa. Tila isang sinulid mula sa nakaraan ang biglang kumonekta sa kasalukuyan. Hindi ko po akalain, sabi ni Sinag. Halata rin ang pagkagulat. Maliit nga lang po pala talaga ang mundo. Muling tumingin si Sinag kay Puring. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay may kasama ng personal na pananagutan. Ito ay hindi na lamang isang ordinaryong kaso. Ito ay may kinalaman na sa pangako at pagkakaibigan ng mga nauna sa kanila. Nanay Puring, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Ituring niyo na pong hindi lang ito trabaho para sa akin. Utang na loob ko po ito sa pagkakaibigan ng mga lolo natin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Puring. Isang ngiti ng pag-asa. Salamat, iho. Maraming salamat. May kutob po ako, Nanay Puring, na mas malalim pa rito ang kwento, sabi ni Sinag habang inihahanda ang ilang dokumento. Umuwi po muna kayo at magpahinga sa bahay ni Nanay Wawa. Hayaan niyo pong ako na ang gumawa ng unang hakbang. Nasa kalagitnaan ng pag-aasikaso ng kanilang tanghalian, si Silvana, nang dumating ang kartero. Isang ordinaryong araw sana, kung hindi lang sa isang sobrang kulay krema, makapal at mukhang opisyal na iniabot sa kanya. Nakapangalan ito sa kanilang mag-asawa, Lacan at Silvana de Leon. Ano yan? Tanong ni Lacan, pagbaba niya mula sa itaas, kinukusot pa ang mga mata. Kagigising lang nito kahit magtatanghali na. Ewan ko, mukhang galing sa isang opisina. Sagot ni Silvana, pinupunit ang gilid ng sobre. Sa loob nito ay isang nakatuping papel na may letterhead. Binasa niya ang pangalan sa itaas, Sinag Law Firm. Kumunot ang noo niya. Wala siyang kilalang abogado, wala silang kaso. O baka naman, nagsimula siyang basahin ang nilalaman. Habang bumababa ang kanyang mga mata, sa bawat linya, unti-unting nag-init ang kanyang ulo. Ang mga salita ay tila lason na gumagapang sa kanyang sistema. Hinihiling ni Ginang Purisima Alcantara. Karapatan sa ari-arian. Agarang pagtigil sa anumang plano ng pagbebenta. Anong laman niyan, mahal? Tanong ni Lacan na napansin ang pagbabago sa itsura ng asawa. Hindi sumagot si Silvana. Sa halip, sa sobrang panggigigil, nilukot niya ang sulat at ibinato sa sahig na parang isang basurang walang halaga. Mga walang hiya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong kabahayan. Nagmamadaling pinulot ni Lacan ang papel at binuklat ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa. Namutla siya at ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Silvana, paano? Paano nalaman ni Mama?
Sino ang attorney? Bayani na to? Malamang na may nag-udyok lang dyan. Galit na sabi ni Silvana, nagpapabalik-balik sa paglakad sa sala. Imposibleng maisip yan ng matandang yun ng mag-isa. Siguradong yung matandang ginhawa na yan ang may pakana nito. Kinukonsinti ang pagiging ulyanin ng nanay mo. Pero, demand letter to, Silvana, mula sa abogado. Nanginginig na, sabi ni Lacan. Anong gagawin natin? Hinarap siya ni Silvana, ang mga matay nag-aapoy. Anong gagawin natin? Ikaw ang tatanungin ko, Lacan. Bakit parang takot na takot ka? Sino ba ang ina dito? Ang nanay mo o ako? Kanino ka ba dapat pumanig? Hindi naman sa ganoon, mahal. Pero, nanay ko pa rin siya. Lumapit si Silvana kay Lacan. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang malambing ngunit mapanlinlang na ekspresyon. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Siyempre naman, nanay mo siya. At iniisip ko rin ang kapakanan niya. Pero isipin mo, Lacan, ginagawa natin to para sa kinabukasan natin, para sa pamilya natin. Lubog na tayo sa utang. Kapag hindi natin naibenta ang bahay na to, saan tayo pupulutin? Sa kangkungan. Yun ba ang gusto mo? Ang bawat salita niya ay tila isang mahusay na manggagamot na alam kung saang parte ng kahinaan ni Lacan ang dapat diinan. Nakinig lamang ang lalaki, unti-unting nalulunod sa mga pangangatwiran ng asawa. Ang nanay mo, pagpapatuloy ni Silvana, ay matanda na. Hindi na niya naiintindihan ang mga bagay-bagay. Mas magiging maayos ang buhay niya sa isang lugar kung saan may mag-aalaga sa kanya buong araw. Tayo, kailangan nating magsimula ulit. Ito lang ang paraan, mahal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Silvana. Isang numerong hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang magaspang at malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Silvana, magandang tanghali sa'yo. Kamusta na ang bayad mo? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Silvana. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala na parang binuhusan ng malamig na tubig. Lumingon siya kay Lacan na nagtatakang nakatingin sa kanya. Tumalikod siya, ibinubulong ang kanyang sagot. Bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Malapit na. 1 linggo. Putol ng lalaki sa kabilang linya. 1 linggo, Silvana, o baka hindi na lang ang mga gamit niyo ang kukunin namin. Alam mo na ang ibig kong sabihin at ibinaba ang telepono. Nabitawan ni Silvana ang cellphone na tila napaso. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang takot ay mas matindi pa kaysa sa galit na naramdaman niya kanina. 1 linggo. Ito na ang huling palugit. Humarap siyang muli kay Lacan. Ang kanyang mukha ay balot ng desperasyon. Nakikita mo na, Lacan, wala na tayong oras. Hindi na ito pwedeng sa mahinahon na usapan. Ang nanay mo, nakikipaglaro siya sa buhay natin. Anong gagawin mo? Ako? Hindi. Tayo. Pagtatama ni Silvana. Pupuntahan natin siya. Kakausapin ko siya. Ipapaintindi ko sa kanya, sa ayaw niya, at sa gusto na tayo ang masusunod dito. Kinuha niya ang kanyang bag at sinunggaban ang susi ng kotse. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lacan ay wala nang epekto sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang deadline ng utang at ang matandang babae na hadlang sa kanyang kaligtasan. Naglakad siya palabas ng bahay ng walang lingon-likod. Sumunod na lang si Lacan, walang magawa, kundi sumakay sa agos ng galit ng kanyang asawa. Humagis ang kotse sa kalsada patungo sa bahay ni Ginhawa. Pagdating doon, bumaba si Silvana nang walang pag-aalinlangan. Nilapitan niya ang gate at kinalampag ito ng buong lakas. Ang tunog ay yumanig sa tahimik na kapitbahayan. Ma, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Ang malakas na kalampag at sigaw ni Silvana ay tila bombang sumabog sa tahimik na tahanan ni Ginhawa. Nasa loob ng bahay si Purisima, nagtitiklop ng mga damit na ipinahiram sa kanya ng kaibigan
nang marinig niya ang boses na nagdulot sa kanya ng takot sa loob ng 2 taon. Agad siyang napahinto at ang mga damit na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Mabilis na lumabas ng kusina si Ginhawa. May hawak pang sandok. Ang mukha ay nagpapakita ng inis at galit. Huwag kang lalabas, Puring. Ako ang haharap sa bruhang yan. Ngunit sumunod pa rin si Puring. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya kayang iwanan ang kaibigan na harapin ang gulo na siya ang dahilan. Binuksan ni Ginhawa ang kanilang pinto. Ano ang iskandalo to, Silvana? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay? Nakatayo si Silvana sa labas ng gate. Ang mukha ay puno ng galit. Sa likod niya, si Lakan ay nakasandal sa kotse, hindi makatingin ng diretsyo. Nasaan si Mama at Yawawa? Diretsong tanong ni Silvana. Binaliwala ang tanong ni Ginhawa. Kailangan naming mag-usap. Wala kayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Ginhawa. At wag mo akong matawag-tawag na tiya. Hindi kita pamangkin. Sa puntong yon, lumabas na rin si Puring sa likod ng kaibigan. Ang makita ang manugang na tila isang mabangis na hayop na handang manila ay nagdulot ng pamilyar na takot sa kanyang dibdib. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay ni Ginhawa na humawak sa kanyang braso, tila may lakas na dumaloy sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Ma! Tawag ni Silvana. Ang boses ay pilit pinatatag. Umuwi na po kayo. Pinag-aalala niyo kami. Lalo ka na, Lakan. Halos hindi na makakain ang anak niyo sa pag-aalala. Napatingin si Puring kay Lakan. Nakayuko ito. Tila nahihiyang salubungin ang kanyang tingin. Alam niyang kasinungalingan ang sinasabi ni Silvana. Dito muna ako, Silvana. Mahinang sagot ni Puring. Ngunit may diin sa bawat salita. Ano? Diyan ka titira sa bahay ng ibang tao? Paano na kami? Paano na ang bahay? Sunod-sunod na tanong ni Silvana. Ma, umuwi na tayo para maayos natin to. Nagkamali lang po kami ng pag-uusap ni Lakan. Hindi namin ibebenta ang bahay. Ito na ang gaslighting na sanay na si Puring. Ang pagbaliktad sa katotohanan. Ang pagpaparamdam sa kanya na siya ang may mali. Dati, madali siyang maniniwala. Dati, bibigay siya. Pero hindi ngayon. Huminga ng malalim si Puring. Narinig ko kayo, Silvana. Malinaw na malinaw. At kung meron man tayong dapat pag-usapan, idaan ninyo sa abogado ko. Ang salitang abogado ay tila sampal kay Silvana. Nanlisik ang mga mata nito. Abogado? Talagang nag-abogado pa kayo, Ma? Laban sa sarili niyong anak? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Sinisira niyo ang pangalan ng pamilya natin. Ikaw ang sumisira. Hindi na napigilan ni Ginhawa. Umalis na kayo kung ayaw ninyong tumawag ako ng barangay. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Lakan. Ma, pakiusap. Umuwi ka na. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng pagsusumamo at hiya. Tinitigan ni Puring ang kanyang anak. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ng batang minahal at inarugan niya. Ngunit ang aninong yon ay mabilis na naglaho, natabunan ng kahinaan. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi ako sasama sa inyo, mariing sabi ni Puring. Mas matatag kaysa kanina. Ito ang desisyon ko. Isang buntong hininga ng pagkatalo ang kumawala kay Silvana. Alam niyang wala siyang mapapala sa araw na yon. Ngunit bago siya tumalikod, nagbigay siya ng isang tinging puno ng pagbabanta. Bahala kayo. Pero tandaan niyo, Ma, pagsisisihan niyo to. Tumalikod na sila at sumakay sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, napahawak si Puring sa kanyang dibdib. Hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroon siyang naramdamang tagumpay. Sa unang pagkakataon, hindi siya natalo. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, nasa lumang bahay ng kanyang lolo Ambo si Sinag Bayani. Matagal na itong walang nakatira, ngunit pinapanatili pa rin niya ang kalinisan nito.
puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. May kung anong nag-udyok sa kanya na bumalik doon matapos ang pag-uusap nila ni Nanay Puring. Ang pangalan ni Ricardo Alcantara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pumunta siya sa maliit na silidaklatan ng kanyang lolo. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Alam niyang dito itinatago ng lolo niya ang mga mahahalagang bagay. Tumingin-tingin siya sa mga estante hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang bagay na pamilyar sa ilalim ng mesa. Isang lumang baul na bakal. Ang baul na laging sinasabi ng kanyang lolo na huwag bubuksan hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Dahil sa isang matinding kutob, kinuha niya ang baul at ipinatong sa mesa. Medyo may kalawang na ang kandado nito, ngunit sa kaunting puwersa ay nabuksan niya ito. Isang alon ng alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakasalansan ng mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa at mga litrato. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng isang kupas na liston. At sa ilalim nito, isang malaking sobreng kulay krema. Selyado pa ng pulang wax. Nakasulat sa ibabaw nito sa isang magandang sulat kamay na halatang pinag-ingatan. Para kay Purisima. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. May bigat ito. Hindi lang sa pisikal, kundi tila may bigat din ng kasaysayan. Pinunit niya ng maingat ang selyo at binuksan ang sobre. Sa loob nito ay 2 dokumento. Ang una ay isang last will and testament, sulat ng kamay, at notaryado. At ang pangalawa ay isang liham na nakatupi. Binuklat niya ang liham. Mahal kong Puring, basa niya sa simula. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ka. At wala na ako sa tabi mo para protektahan ka. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sinag. Dala ang mga dokumentong natagpuan, halos paliparin niya ang sasakyan, pabalik sa bahay ni Ginhawa. Ang bawat salita sa liham ni Ricardo Alcantara ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi lamang ito isang kaso, isa itong huling habilin, isang misyon ng pag-ibig mula sa nakaraan. Naabutan niyang nagkakape sina Puring at Ginhawa sa kanilang munting hardin. Ang tensyon mula sa paghaharap nila ni Silvana kanina ay bahagya ng humupa, ngunit ang bakas ng pag-aalala ay nanatili pa rin sa mukha ni Puring. Attorney, anong mayroon at tila nagmamadali ka? Sa lubong ni Ginhawa. Nanay Puring, Nanay Wawa, mayroon po akong kailangan ipakita sa inyo. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat, sabi ni Sinag. Ang kanyang paghinga ay bahagyang habol pa. Inilapag niya sa mesang kawayan ng lumang sobre at ang mga laman nito. Napakunot ang noo ni Puring nang makita ang sulat kamay sa sobre. Pamilyar ito. Ang bawat kurbada ng mga letra, ang paraan ng pagsulat ng kanyang pangalan. Ito ang sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. Saan? Saan mo nahanap yan, iho? Tanong ni Puring. Ang boses ay nanginginig. Sa baul po ni Lolo Ambo, sagot ni Sinag. Mukhang ipinagkatiwala po ito ni Lolo Ricardo sa kanya bago siya pumanaw. Kinuha ni Puring ang liham. Ang papel ay luma na at manilaw-nilaw, ngunit ang tinta ay malinaw pa rin. Nagsimula siyang basahin ito ng malakas. Ang kanyang boses ay humihina sa bawat pangungusap. Mahal kong Puring, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ka at wala na ako sa tabi mo para protektahan ka. Patawarin mo ako, mahal. Matagal ko nang nakikita ang mga anino sa ating tahanan. Nakikita ko ang kasakiman sa mga mata ni Silvana at ang kahinaan sa puso ng ating anak na si Lakan. Alam kong darating ang araw na susubukan nilang kunin ang lahat ng pinaghirapan natin at iiwan kang walang-wala. Ayokong mangyari iyon, kaya't gumawa ako ng paraan. Ang testamentong hawak mo ngayon, iyan ang tunay at huling habilin ko. Ang kopya na nasa kanila ay isa lamang paraan para hindi sila maghinala.
Sa testamentong yan, nakasaad na ang lahat ng ating ari-arian, ang bahay at lupa, at ang lihim na bank account na inilaan ko para sa iyong pagtanda ay mapupunta sa iyo ng buo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana habang ikaw ay nabubuhay. Si Lacan ay makakatanggap lamang ng kanyang mana sa oras na mawala ka na at sa isang kondisyon na pinatunayan niyang inalagaan ka niya ng may pagmamahal at respeto. Kung hindi, ang lahat ay mapupunta sa isang charity na aking pinili. Ginawa ko ito hindi para parusahan ang ating anak, kundi para protektahan ka. Ikaw ang buhay ko, Puring. At kahit sa kabilang buhay, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Gamitin mo ito, mahal. Huwag kang matakot. Ipaglaban mo ang sayo. Si Ambo na ang bahala sa lahat. At kung wala na si Ambo, nagtitiwala akong may isang taong may mabuting puso ang maghahatid nito sa'yo. Nagmamahal, ang iyong Ricardo. Bumuhos ang mga luhang kanina pa nagbabantay sa mga mata ni Puring. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng labis na pangungulila. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib na para bang si Ricardo mismo ang kanyang kayakap. Ang kanyang asawa, kahit sa kamatayan, ay gumawa pa rin ng paraan para alagaan siya. Ang pag-ibig nito ay tumawid sa hangganan ng buhay at kamatayan. Maging si ginhawa ay hindi napigilang mapaluha habang pinapatahan ng kaibigan. Nakikita mo na, Puring, hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi ka niya pinabayaan. Nang medyo kumalma na si Puring, kinuha ni Sinag ang isa pang dokumento, ang mismong testamento. Binasa niya ang mga legal na probisyon at bawat isa ay tumutugma sa sinabi ni Ricardo sa kanyang liham. Detalyado, notaryado, at walang dudang legal at may bisa. Ang mga numerong nakasaad sa lihim na bank account ay sapat para mabuhay siya ng komportable habang buhay nang hindi umaasa sa kahit kanino. Isang bagong uri ng lakas ang naramdaman ni Puring. Hindi ito nagmula sa galit o pagnanais na makaganti. Ito ay lakas na nagmula sa pag-ibig na ipinadama sa kanya. Ang ala-ala ng kanyang asawa ay hindi na lamang isang malungkot na nakaraan. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pighati, ay nagkaroon ng bagong kislap, isang kislap ng determinasyon. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima, kundi ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Hinawakan niya ng mahigpit ang testamento. Ang bigat ng papel ay tila bigat ng hustisya na matagal na niyang inaasam. May alas na tayo, Nanay Puring. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi na tayo kailangang mag-alala sa kanilang mga banta. Hawak na natin ang katotohanan. Tumingin si Puring sa daan, sa direksyon, kung nasaan ang bahay na pinaghirapan nila ni Ricardo. Ang bahay na pilit inaagaw sa kanya. Oras na, sabi ni Puring sa isang boses na matatag at buo, para malaman nila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Isang linggo ang lumipas, isang linggo ng maingat na paghahanda. Sa halip na direktang idemanda, iminungkahi ni Sinag na magdaos muna ng isang pagpupulong sa kanyang opisina, isang pagkakataon para sa magkabilang panig na ilatag ang kanilang mga baraha nang hindi pa umaabot sa korte. Para kay Puring, ito ang mas mahirap na daan, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang anak at manugang sa huling pagkakataon. Dumating sina Lacan at Silvana sa Sinag Law Firm na may kasamang sarili nilang abogado, isang makisig na lalaki na tila mas sanay sa mga corporate meeting kaysa sa mga usaping pampamilya. Halata sa itsura ni Silvana ang pagiging arogante at kampante. Para sa kanya, isa lamang itong formalidad bago nila tuluyang makuha ang gusto. Sila ka naman ay hindi mapakali, iwas ang tingin at palaging pinaglalaruan ang mga daliri. Sa kabilang panig ng conference table, tahimik na nakaupo si Puring,
Katabi si Sinag. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang tahimik na katatagan, isang kapayapaang nagmumula sa paghawak sa katotohanan. Magandang hapon po. Panimula ni Sinag sa isang formal na tono. Nandito po tayo ngayon para subukang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ginang, Purisima Alcantara at ng kanyang anak na si Ginoong Lacan de Leon patungkol sa mga ari-ariang naiwan ni Ginoong Ricardo Alcantara. Nagsalita agad ang abogado ni na Silvana. Attorney Bayani, simple lang naman ang kasong ito. Ang kliyente ko, si Ginoong Lacan de Leon, bilang nag-iisang anak, ay ang natural na tagapagmana. Ang ina niyang si Ginang Alcantara ay nasa edad na kung saan hindi na niya kayang pamahalaan ang mga ari-arian. Ang nais lamang ng aking mga kliyente ay masigurong maaalagaan ng mabuti si Ginang Alcantara habang pinapamahalaan nila ang kanilang mana. Ngumiti lang ng bahagya si Sinag. Salamat, attorney, ngunit meron po tayong kaunting problema sa salitang mana. Ayon sa batas, habang nabubuhay ang legal na asawa, ang conjugal property ay mananatili sa kanyang pangangalaga. Ngunit meron kaming hawak na last will and testament mula kay Ginoo Ricardo Alcantara. Sabat ni Silvana, inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Nakasulat dito na si Lacan ang tagapagmana. Ito na ang sandaling hinihintay ni Sinag. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang lumang sobre mula sa kanyang folder at inilapag sa gitna ng mesa. Naiintindihan ko po, sabi ni Sinag. Ngunit ang tanong, iyan po ba ang pinakahuling habilin? Tiningnan ni Lacan ang sobre. Bigla siyang kinabahan. Ang sulat kamay, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ano yan? Tanong ng abogado nila. Tila naiinis na. Ito po, sagot ni Sinag, habang dahan-dahang inilalabas ang dokumento sa loob. Ang tunay at mas bagong last will and testament ni Ginoong Ricardo Alcantara, notaryado at may kasama pang personal na liham para kay Ginang Alcantara. Ibinigay ni Sinag ang kopya sa kabilang panig. Habang binabasa ng kanilang abogado ang dokumento, unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha nito. Si Silvana naman, kinuha ang papel at mabilis na binasa. Ang bawat salita ay tila sampal. Ang pagkakasaad ng pangalan ni Puring bilang nag-iisang tagapagmana, ang lihim na bank account, at ang kondisyon para sa mana ni Lacan. Peke yan, sigaw ni Silvana, ibinabato ang papel sa mesa. Gawa-gawa niyo lang yan para makuha ang pera namin. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ngunit si Lacan, hindi kumibo. Kinuha niya ang kalakip na liham, binasa niya ang mga salita ng kanyang ama. Nakikita ko ang kasakiman sa mga mata ni Silvana at ang kahinaan sa puso ng ating anak na si Lacan. Ang bawat letra ay tila tumutusok sa kanyang konsensya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kilalang kilala niya ang sulat ng kanyang ama. Walang duda, ito ay totoo. Lacan, sabihin mo sa kanila. Baling ni Silvana sa asawa. Sabihin mong kasinungalingan yan. Pero si Lacan ay hindi makapagsalita. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ina. Sa mga mata ni Puring, wala siyang nakitang galit o paghihiganti. Ang nakita niya ay isang malalim na kalungkutan, isang sugat na siya mismo ang may gawa. Tumigil ka, Silvana. Sa wakas ay sabi ni Lacan, ang boses ay basag at mahina. Sulat kamay yan ni Papa. Ang pag-amin na yon ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Silvana, tinitigan niya ang asawa na para bang isang taksil. Ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri ay bigla na lang siyang tinalikuran. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kinakampihan mo sila? Sinasabi ko lang ang totoo, sagot ni Lacan. Hindi inaalis ang tingin sa ina. Ang bigat ng kanyang kasalanan
ay unti-unti nang dumadagan sa kanya. Nawala na ang lahat ng kontrol ni Silvana. Tumayo siya, itinuro si Puring. Kasalanan mo to. Matandang manggagansyo. Dapat ka na lang mamatay. Tama na. Sigaw ni Sinag. Ginang de Leon, kung hindi ninyo kayang maging sibilisado, maaari na po kayong umalis. Ang pagpupulong ay biglang nagwakas. Hinila ni Silvana si Lacan palabas ng opisina, puno ng pagbabanta ang kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos dito. Magkita-kita tayo sa korte. Sigaw niya bago tuluyang umalis. Naiwan sa silid ang katahimikan. Napabuntong hininga si Puring. Naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Panalo sila sa round na ito. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pag-uwi nila sa bahay, ang tensyon sa pagitan ni Lacan at Silvana ay puputok na. Anong ginawa mo, Lacan? Bakit mo sinabi yon? Dahil totoo? Mahinang sagot ni Lacan. Wala akong pakialam kung totoo. Sigaw ni Silvana, ibinabato ang lahat ng mahawakan niya. Ang mahalaga, matatalo tayo. Hindi natin makukuha ang pera. Paano na ang mga utang ko? Papatayin nila ako, Lacan. Papatayin nila tayo. Ang desperasyon ay bumalot sa kanya. Kung hindi niya kayang manalo sa loob ng batas, kailangan niyang lumaban sa labas nito. Tumingin siya kay Lacan. Ang kanyang mga mata ay may malamig at kalkuladong plano. Kung hindi natin makukuha sa legal na paraan, gagawin natin sa paraang hindi legal. Ipapamukha ko sa lahat na ulyanin na ang nanay mo. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan. Sa una, hindi ito pinapansin ni Purisima. Mga chismis lang, sabi niya sa sarili. Ngunit ang mga bulong ay naging usap-usapan, at ang usap-usapan ay naging tila katotohanang pinaniniwalaan ng marami sa kanilang barangay. Kawawa naman daw si Aling Puring narinig niyang sabi ng isang tindera sa palengke habang siya ay namimili kasama si Ginhawa. Nagiging ulyanin na raw, pinagbibintangan daw ang sariling anak na ninanakawan siya. Oo nga raw sagot ng kausap nito. Ang sabi pa ng manugang, si Silvana minsan daw ay nawawala na lang at natatagpuan sa kung saan-saang lugar. Baka daw may Alzheimer's. Napahinto sa paglalakad si Puring. Ang mga salita ay tila mga langgam na gumapang sa kanyang buong katawan, nag-iwan ng makating kirot. Tiningnan niya ang mga nag-uusap. Nang makita siya, agad silang natahimik at nag-iwas ng tingin. Ito ang bagong sandata ni Silvana. Isang digmaan ng paninira, isang laso na dahan-dahang ikinakalat para sirain hindi ang kanyang kaso, kundi ang kanyang pagkatao. Araw-araw, may bagong kwento. May nagsasabing nakita raw siyang tulala sa gitna ng kalsada. Mayroon namang nagkakalat na sinisigawan daw niya ang mga taong hindi niya kilala. Lahat ay kasinungalingan, ngunit kapag inulit-ulit, nagiging anino ito ng katotohanan sa isipan ng iba. Ang dating magiliw na mga ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga tinging puno ng awa at pag-iwas. Pakiramdam ni Puring, siya ay naging isang salamin na basag sa kanilang komunidad. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang hapon. Nagpaalam si Puring kay Ginhawa na maglalakad-lakad lang siya sa kalapit na parke para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nakaupo siya sa isang bangko at pinagmamasdan ng mga batang naglalaro, isang van ng barangay ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang dalawang tanod. Nanay Puring Alcantara po? Tanong ng isa. May pag-aalala sa boses. May tumawag po kasi sa amin. Ang sabi po ay nawawala raw kayo. Nagwawala at sumisigaw daw po kayo dito. Natigilan si Puring. Ano? Hindi totoo yan. Nakaupo lang ako dito. Pasensya na po, Nay. Kailangan lang po naming gawin ang aming trabaho. Ihahatid na po namin kayo pa uwi, sabi ng tanod. Habang inaalalayan siya patayo na, para bang isa siyang pasyente. Habang isinasakay siya sa van, nakita niya sa di kalayuan ang isang pamilyar na kotse. Sa loob nito, nakita niya ang anino ni Silvana, nanonood,
Hawak ang cellphone na tila may kinukunan ng video. Doon niya naintindihan ang lahat. Ito ay isang patibong. Isang palabas na siya ang ginawang bida nang hindi niya alam. Ang insidenteng iyon ang naging ebidensya. Kinabukasan, ipinakalat ni Silvana ang video na kanyang kinunan. Isang maikling clip na pinutol-putol para magmukhang si Puring ay nagwawala at pilit na isinasakay ng mga tanod. Ang konteksto ay nawala. Ang natira ay ang kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Puring. Nagsimula siyang magkulong sa bahay ni Ginhawa. Ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang makita ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. Ang pinakamasakit ay nagsimula siyang magduda sa sarili. Paano kung ito ang kanyang all is lost moment? Ang kliyente niya, ang babaeng ipinaglalaban niya, ay sumusuko na. Ang legal na laban ay kaya niyang ipanalo. Ngunit ang laban sa loob ng isipan at puso ni Puring ay tila natatalo na sila. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Nanghihina, nasasaktan, at nag-iisa sa kabila ng kanilang presensya. Lumuhod si Sinag sa harap ni Puring para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nanlalamig. Ang galit sa kawalang katarungan ay nag-alab sa kanyang dibdib. Nanay Puring, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng nagbabagang determinasyon. Naiintindihan ko po ang pagod ninyo. Naiintindihan ko po ang sakit. Pero hindi po ito ang oras para sumuko. Tumingin si Puring sa kanya. Ang mga matay walang buhay. Ito po mismo ang gusto nilang mangyari. Pagpapatuloy ni Sinag, ang gusto nila ay isuko ninyo ang inyong isip bago pa man natin maipanalo ang kaso sa korte. Huwag po nating ibigay sa kanila ang gusto nila. Huminga siya ng malalim, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano, ngunit maaaring ito na lang ang kanilang pag-asa. Hindi po tayo susuko, muling sabi ni Sinag. Mas matatag ngayon. Lalong-lalo na ngayon. May naisip na po akong paraan. Hindi matanggap ni Ginhawa ang nakikita niyang unti-unting pagkasira ng loob ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkaalis ni Sinag noong gabing iyon, naiwan siyang nakatitig kay Puring na tulala pa rin. Ang sakit na makitang ang isang babaeng dati po puno ng buhay at sigla ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili ay hindi niya kayang tiisin. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinabukasan, habang natutulog pa si Puring, maagang lumabas si Ginhawa. Hindi siya pumunta sa palengke. Sa halip tinungo niya ang bahay ni Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto, ang sentro ng lahat ng tsismis sa kanilang lugar. Naabutan niya si Aling Nena na nag-aayos ng paninda. Wawa, napasyal ka? Bibili ka ba ng suka? Hindi, Nena. Nandito ako para makipag-usap. Seryosong sabi ni Ginhawa. Tungkol kay Puring. Nawala ang nangiti sa mukha ni Aling Nena. Naku, wawa. Naririnig ko nga ang mga balita. Kawawa naman ang kaibigan mo. Hindi kawawa si Puring. Mariing pagtatama ni Ginhawa. Biktima siya. At lahat tayo dito, sa pakikinig at pagkakalat ng kasinungalingan ni Silvana, nagiging kasabwat tayo sa pagpapahirap sa kanya. Natigilan si Aling Nena. Pero, wawa, may video. Video na pinutol-putol at sinadyang palabasin na masama. Giit ni Ginhawa. Nena, matagal na nating kilala si Puring. Kailan mo siya nakitang nagwala? Kailan siya naging masamang tao? Samantalang si Silvana, hindi ba't lahat tayo dito ay nakikita kung paano niya kung umasta, na para bang reyna? Hindi ba't tayo mismo ang nakakakita kung paano niya ituring si Puring na parang utusan noon pa? Natahimik si Aling Nena. Tila binabalikan ang mga nakaraang taon. Naalala niya ang mga pagkakataong nakikita niyang si Puring ang nagbubuhat ng mabibigat na pinamili, habang si Silvana ay naglalakad lang sa unahan. Naalala niya ang minsang naririnig niyang sinisigawan ni Silvana, ang biyenan.
dahil lang sa natapong kape. Ang kaibigan ko, pagpapatuloy ni ginhawa, ang boses ay nagsusumamo na, ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Dahil pinaniwalaan natin ang kasinungalingan ng isang ahas, tulungan mo ako, Nena. Tulungan mo akong ipamulat sa lahat ang katotohanan. Ang sinseridad at sakit sa boses ni ginhawa ay tumagos sa puso ni Aling Nena. Tumango ito ng dahan-dahan mula sa tindahan ni Aling Nena. Sunod na pinuntahan ni ginhawa ang bahay ni Mang Carding, ang tricycle driver na laging naghahatid kay Puring noon. Pagkatapos, pinuntahan niya si Ginang Melchor, ang pinuno ng kanilang prayer group. Isa-isa, kinatok niya ang mga pintuan ng mga taong matagal nang nakakakilala kay Puring. Sa bawat bahay, ikinukwento niya ang tunay na nangyayari, ang pagtakas ni Puring, ang lihim na testamento, at ang maruming paraan ng paninira ni Silvana. Hapon na nang magdaos si ginhawa ng isang munting pagpupulong sa kanyang bakuran. Dumating si Aling Nena, si Mang Carding, si Ginang Melchor, at iilan pang mga matatandang kapitbahay. Nagdala sila ng kape at biskwit. Nagtipon sila hindi para magchismis, kundi para maghanap ng solusyon. Naalala ko, sabi ni Mang Carding, minsan, isinakay ko si Ma'am Puring galing simbahan. Umiiyak siya noon. Ang sabi niya lang, pagod na ako, Carding. Hindi ko lang naintindihan noon. At ako, sabi naman ni Ginang, Melchor, laging sinasabi ni Silvana na ayaw daw sumama ni Puring sa prayer meeting dahil masama raw ang pakiramdam. Ngayon, naiintindihan ko na. Pinagbabawalan pala siya. Biglang nagsalita ang isang tahimik na kapitbahay na si Aling Flora, na ang bahay ay katapat lamang ng kinapuring. Mayroon akong CCTV sa harap ng bahay ko. Para sa seguridad lang. Siguro, baka may nakuha itong mga eksena na makakatulong. Nagkatinginan ang lahat. Agad nilang tinungo ang bahay ni Aling Flora. Sa maliit na monitor, hinalungkat ng anak ni Aling Flora ang mga recording mula sa mga nakaraang buwan. At doon, nakita nila ang katotohanan. May isang clip na malinaw na nagpapakita kay Silvana na itinutulak si Puring papasok ng gate habang may sinisigaw. May isa pang clip kung saan nakita nilang umiiyak si Puring sa may bintana. Ang pinakamahalaga sa lahat, nakuha ng CCTV ang buong pangyayari sa parke. Malinaw na nakaupo lang si Puring sa bangko nang dumating ang van ng barangay. At malinaw din na nakatayo sa malayo ang kotse ni Silvana na tila nagmamasid. Diyos ko po, bulong ni Aling Nena. Totoo nga. Kinagabihan, dinala nilang lahat ang kanilang mga testimonya at ang kopya ng CCTV footage sa bahay ni ginhawa. Doon na rin nila inabutan si Sinag na dumating para sa kanyang plano. Nang makita ni Puring ang pagdating ng kanyang mga kapitbahay, una siyang nagtago sa kwarto. Ngunit tinawag siya ni ginhawa. Sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Walang paghuhusga, walang awa. Ang nakita niya ay respeto at suporta. Puring patawarin mo kami kung naniwala kami sa mga kasinungalingan, sabi ni Aling Nena. Nandito kami, Ma'am Puring. Kakampi niyo kami, sabi naman ni Mang Carding. Ipinakita nila sa kanya ang video. At sa bawat testimonya, sa bawat salita ng suporta, unti-unting bumabalik ang lakas sa kalooban ni Puring. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi pala siya nag-iisa. Ang komunidad na inakala niyang tumalikod sa kanya ay naroon pala, handang ipaglaban siya. Tumingin siya kay Sinag na nakangiting nakamasid sa lahat. Ang planong naisip ng abogado ay hindi na kailangan. Ang komunidad mismo ang gumawa ng paraan. Niyakap ni Puring si ginhawa. Salamat, Wawa. Salamat sa inyong lahat. Ang dait-dait na apoy ng kanyang pag-asa na halos mamatay na ay muling nagliyab. Ngayon, mas malakas na ito kaysa dati dahil alam niyang hindi na lang ito laban niya.
Laban na ito ng buong barangay Bukal-Liwanag. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay may kahulugan. Para kay Purisima, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagpukpok ng maso ng hukom. Nakaupo siya sa pagitan ni Sinag at Ginhawa. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Silvana at Lacan kasama ang kanilang abogado. Ang mukha ni Silvana ay balot ng isang pekeng kumpiyansa, habang si Lacan naman ay hindi mapakali at pawisan. Unang iprinisenta ng panig ni Silvana ang kanilang mga ebidensya. Isang bayarang psychologist ang tumestigo, nagsasabing base sa kanyang obserbasyon, si Ginang Alcantara ay nagpapakita ng mga senyales ng demensya at hindi na mapagkakatiwalaan sa paggawa ng desisyon. Pagkatapos, ipinanood nila ang video na kuha sa parke, ang pinutol-putol na bersyon na nagpapakita kay Puring na nagwawala. Bawat kasinungalingan ay tila isang batong ipinupukol sa pagkatao ni Puring ng kanilang pagkakataon na mahinahong tumayo si Sinag. Your Honor, we would like to present our first witness, Miss Nena Cruz. Nagulat ang panig ni Silvana. Isa-isang tinawag ni Sinag ang mga kapitbahay. Tumestigo si Aling Nena tungkol sa mga narinig niyang pagmamalupit ni Silvana. Tumestigo si Mang Carding tungkol sa pag-iyak ni Puring sa kanyang tricycle. Bawat isa ay nagpatotoo sa tunay na karakter ni Puring at sa mapang-abusong pag-uugali ni Silvana. Ang nangiti sa mukha ni Silvana ay unti-unting nabura, napalitan ng pag-aalala. And now, Your Honor, anunsyo ni Sinag, we would like to present a video evidence from a CCTV camera owned by Miss Flora Reyes, a neighbor living directly opposite the Alcantara residence. Isang malaking monitor ang iniharap sa korte. Ipinanood ni Sinag ang tunay at buong bersyon ng video sa parke. Malinaw na nakaupo lang si Puring nang dumating ang mga tanod. Malinaw na may kotseng nakaparada sa malayo. Pagkatapos, ipinanood niya ang mga clip na nagpapakita ng paninigaw at panunulak ni Silvana kay Puring. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Maging ang hukom ay napakunot noo habang pinapanood ang mga ebidensya. Ang abogado ni Silvana ay paulit-ulit na nag-object, ngunit lahat ay ibinasura ng hukom. Your Honor, it is clear that there has been a systematic campaign to discredit my client, Ginang Alcantara, sabi ni Sinag, at mayroon pong malinaw na motibo. Objection! Speculation! Sigaw ng kabilang abogado. I will connect the dots, Your Honor, sagot ni Sinag. Inilabas niya ang isang tumpok ng dokumento. Ito po ay mga certified records mula sa iba't ibang casino at lending companies. Nagpapakita po ito na si Ginang Silvana de Leon ay may pagkakautang na aabot sa milyon-milyong piso. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pagkabigla ang maririnig sa buong korte. Tumingin ang lahat kay Silvana na ngayon ay putlang-putla na at nanginginig. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. This was never about protecting a mother, deklara ni Sinag. This was about greed and desperation. Kailangan nilang maibenta ang bahay para mabayaran ang mga utang sa sugal ni Ginang de Leon. Hindi na nakayanan ni Lacan. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng panloloko, lahat ng sakit na idinulot niya sa kanyang ina, lahat ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, pagod ngunit matatag. Nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, balot ng kasakiman at galit. At sa gitna ng lahat, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa liham, ang kahinaan sa puso ng ating anak na si Lacan. Bigla siyang tumayo, na ikinagulat ng lahat, pati na ng sarili niyang abogado. Tama na sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tama na ang lahat ng to.
Tumingin siya sa hukom. Your Honor, totoo po ang lahat. Totoo po ang sinasabi ng panig ni nanay. Lakan, ano ang ginagawa mo? Tumahimik ka. Sigaw ni Silvana. Sinusubukang hilahin pa upo ang asawa. Ngunit hindi nagpatinag si Lakan. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nay, patawarin mo ako, Nay. Kasalanan ko po ang lahat. Nagpabulag po ako. Patawad. Ang pag-amin na yon ang naging huling pako sa ataol. Gumuho ang lahat ng depensa ni Silvana. Ang korte ay napuno ng kaguluhan. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang maso. Nang bumalik ang kaayusan, ang desisyon ay mabilis at malinaw. Kinilala ng korte ang legalidad ng huling testamento ni Ricardo Alcantara. Ipinagkaloob kay Purisima ang buong karapatan sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Dahil sa mga ebidensya ng paninirang puri, pamimeke ng ebidensya at tangkang pandaraya, inutusan ng hukom ang mga pulis na arestuhin si Silvana doon mismo sa loob ng korte. Habang pinupusasan ng mga pulis si Silvana, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at hindi pagtanggap. Si Lakan naman ay napaluhod na lang sa sahig, umiiyak na parang isang batang nagsisisi. Tumayo si Puring. Sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nakaluhod. Isang mahabang laban ang natapos. Ang hustisya ay naibigay. Ngunit ang sugat sa puso ng isang ina ay nagsisimula palang maghilom. Pagkatapos ng ingay at kaguluhan sa korte, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas nakakabingi. Ito ang unang araw ni Purisima na bumalik sa sarili niyang tahanan pagkatapos ng ilang linggo. Ang bahay na minsan niyang tinakasan ay siya na ngayong kanlungan. Ngunit ang bawat sulok ay nagpapaalala pa rin sa kanya ng sakit na dinanas niya. Tinulungan siya ni Naginhawa at Sinag na maglinis. Itinapon nila ang mga lumang bagay na nagpapaalala kay Silvana. Binuksan nila ang lahat ng bintana para pumasok ang sariwang hangin at ang sikat ng araw na tila nagtataboy sa mga anino ng nakaraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam si Puring ng kapayapaan sa sarili niyang pamamahay. Sa paglalakad niya sa hardin, hinaplos niya ang mga dahon ng paboritong rosas ni Ricardo. Dito sila laging nagkakape, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap para kay Lakan. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga pangarap na yon ay gumuho, ngunit siya, sa kabila ng lahat, ay nakatayo pa rin. Lumipas ang ilang araw. Si Silvana ay nanatiling nakakulong habang inihahanda ang mas malalim na kaso laban sa kanya. Si Lakan naman, matapos makapagpiyansa para sa mas maliit na kasong conspiracy to commit fraud, ay pansamantalang nakalaya. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi rin siya nagtangkang magpakita o tumawag. Para kay Puring, ang katahimikang yon ay mas mabuti na. Isang hapon, habang nagdidilig si Puring ng kanyang mga halaman, isang anino ang tumabon sa kanya. Dahan-ahan siyang lumingon, nakatayo sa may gate, payat at gusot ang damit. Ang kanyang anak na si Lakan. Hindi ito ang Lakan na makisig at arogante. Ang nasa harap niya ay isang lalaking tila pinagsakluban ng langit at lupa. May itim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Nagkatinginan sila ng matagal. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng tubig mula sa hose na hawak ni Puring. Dahan-dahang binuksan ni Puring ang gate. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marahil ay dahil sa kabila ng lahat ng sakit, ang dugong nananalaytay sa ugat ni Lakan ay mula pa rin sa kanya. Pumasok si Lakan sa bakuran, ngunit hindi lumapit. Nanatili siyang nakatayo malapit sa gate na para bang isa siyang dayuhan na hindi sigurado
kung dapat ba siyang pumasok. Ma, sabi niya sa wakas, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Hindi sumagot si Puring. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Alam ko pong wala akong karapatang humarap sa inyo. Pagpapatuloy ni Lakan. Alam kong wala nang kapatawaran ang mga nagawa ko. Huminto sa pagdidilig si Puring. Hinarap niya ang anak. Bakit ka nandito, Lakan? Ang tanong na yon, simple ngunit puno ng bigat, ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang depensa ni Lakan. Lumuhod siya sa damuhan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa paghikbi. Patawarin niyo po ako, Ma, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Patawad po. Naging duwag po ako. Naging sunod-sunuran. Hinayaan ko pong saktan kanya. Hinayaan kong mangyari ang lahat. Patawarin niyo po ako. Tinitigan lang siya ni Puring. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit ang sugat na nilikha nito ay napakalalim. Hindi ito kayang gamutin ng basta-bastang paghingi ng tawad. Naalala niya ang lahat ng gabi na umiyak siya ng mag-isa. Ang lahat ng pagkakataong nagugutom siya. Ang takot, ang kahihiyan, ang pakiramdam na itinakwil ng sariling anak. Lumapit siya kay Lakan, ngunit hindi para yakapin ito. Tumayo lang siya sa harap nito. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na awa at pagod. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang anak. Ang pamilyar na pakiramdam ng buhok nito ay nagbalik sa kanya sa mga araw na isa pa lamang itong munting paslit. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa balikat ni Lakan. Tumayo ka, Lakan, mahinahon niyang sabi. Sumunod si Lakan, ang muka ay basa pa rin ng luha, puno ng pag-asa at takot sa kung anuman ang susunod na sasabihin ng ina. Ang pagpapatawad, sabi ni Puring, habang tinititigan ang mga mata ng anak, ay hindi isang salita na basta na lang binibigkas. Isa itong mahabang proseso, isang sugat na kailangang bigyan ng panahon para maghilom. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito, ngunit hindi niya rin ito itinaboy. Binigyan niya ito ng isang bagay na mas mahalaga, ang katotohanan. Umuwi ka na, Lakan, sabi niya. Ayusin mo ang buhay mo. Patunayan mo, hindi sa akin, kundi sa sarili mo, na karapat-dapat ka sa apelyido ng iyong ama. Tumango si Lakan, walang masabi. Ang mga salita ng ina, bagamat hindi ang inaasahan niyang yakap, ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na daan. Tumalikod siya at naglakad papalabas ng gate. Dala ang bigat ng kanyang kasalanan, ngunit mayroon na ngayong maliit na sinag ng direksyon. Pinanood siya ni Puring na maglakad palayo hanggang sa mawala ito sa kanto. Napabuntong hininga siya. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Sa kanyang puso, mayroon ng isang uri ng kapayapaan, isang kapayapaang hindi pa buo, ngunit nagsisimula ng mabuo. Alam niyang mahaba pa ang daan tungo sa tuluyang paghilom, ngunit sa araw na yon, nakahakbang na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang barangay Bukal-Liwanag ay tila mas naging maliwanag, at ang sentro ng liwanag na yon ay ang bahay sa Kalimahinahon na minsan nang naging bilangguan, ngunit ngayoy isa ng bukas na tahanan. Tuwing Sabado ng hapon, ang bakuran ni Puring ay nagiging isang masayang tagpuan. Ang mga dating kapitbahay na takot siyang harapin ay sila na ngayong kanyang mga regular na bisita. Nagkakape sila, nagtatawanan, at nagbabahaginan ng mga kwento ng buhay. Naroon palagi si Ginhawa, si Aling Nena, si Mang Karding, at ang iba pa. Ang bahay na dati puno ng tensyon ay napuno na ng halakhak at samahan. Muling namulaklak ang hardin ni Puring, mas makulay at mas masigla kaysa dati. At kasabay ng pamumulaklak ng mga halaman ay ang muling pamumulaklak ng kanyang kaluluwa. Ang dating takot sa kanyang mga mata
ay napalitan ng kislap ng kagalakan. Ang dating nangangalay na mga tuhod ay ngayoy masigla nang nakakapaglakad-lakad para asikasuhin ang kanyang mga bisita. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang naiwan ni Ricardo para magtayo ng isang maliit na pondo sa kanilang barangay, ang Tulong at Aruga Pondo. Nagbibigay ito ng munting tulong pinansyal at libreng legal na payo para sa mga nakakatandang inabuso o napapabayaan sa tulong at gabay ni attorney. Sinagbayani na naging parang tunay na apo na niya. Isang hapon, habang abala sila sa kanilang lingguhang pagtitipon, isang sulat ang dumating para kay Puring. Galing ito sa isang probinsya sa Mindanao. Mula ito kay Lakan. Ito na ang pang-apat na sulat na natanggap niya. Binuksan niya ito at binasa. Sa sulat, ikinukwento ni Lakan ang kanyang bagong buhay. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang karpintero sa isang maliit na construction firm. Simple lang ang buhay, pero payapa. Ikinuwento niyang regular siyang nagsisimba at sumasali sa mga gawaing simbahan. Kasama ng sulat ay isang maliit na money order, ang kanyang buwanang ambag para sa gastusin ng ina. Kahit na paulit-ulit nang sinasabi ni Puring na hindi na kailangan. Sa dulo ng sulat, laging nakasulat, "Hindi pa po ako humihingi ng tawad, ma. Hihintayin ko po ang araw na maging karapat-dapat ako. Mahal na mahal ko po kayo." Tinupi ni Puring ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa malayo. Ang proseso ng pagpapatawad ay mahaba. Ngunit sa bawat sulat na dumarating, nararamdaman niyang unti-unting naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Lumapit sa kanya si Sinag, may dalang isang tasa ng tsa. "Magandang balita po ba, Nanay Puring?" Ngumiti si Puring. Ang isang anak na natututong tumayo sa sariling paa ay laging magandang balita, iho. "Nga po pala," sabi ni Sinag. "Ang Tulong at Aruga Pondo po natin ay nakatulong na sa unang kaso. Isang lolo po, mula sa kabilang kalye, na pilit kinukuha ang pensyon ng kanyang mga anak. Salamat po sa inyo. May lakas na siyang lumaban." Napuno ng galak ang puso ni Puring. Ang kanyang pinagdaanan, kahit gagano kasakit, ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ito ay naging daan para makatulong sa iba. "Walang anuman, Sinag," sabi niya. "Dahil sa inyo, sa tulong ninyong lahat, natagpuan kong muli ang aking boses. Ang nararapat lang ay tulungan ko rin ang iba na mahanap ang sa kanila." Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay tila yumayakap sa buong hardin, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang bagong buhay. Kinuha niya ang maliit na larawan ni Ricardo na laging nakapatong sa mesa sa hardin. Hinaplos niya ang nakangiting mukha ng asawa. "Mapayapa na ako, mahal." Bulong niya, hindi sa litrato, kundi sa hangin. Alam na kahit saan man ito naroroon, naririnig siya nito. "Natagpuan ko na muli ang aking liwanag. At sa ngiting iyon, sa kapayapaang iyon, sa pag-asang dala ng bagong umaga, doon nagtatapos ang kwento ng kanyang pakikipaglaban at doon nagsisimula ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa tibay ng loob na tumayo para sa tama. At ang pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo, kundi sa mga pusong handang dumamay, at magbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Nanay Purisima. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.